Isa na namang kapanapanabik na bagay ang ating pag-uusapan ngayon. Nabanggit ba ang Pilipinas sa Biblia? May ilang talata sa Biblia na tila tumutukoy sa mga isla sa silangan at may ilan na naniniwala na ito ay maaaring ang Pilipinas. Totoo nga ba ito? Ito ang Kaalaman Studios. Huwag kalimutang i-like, share, comment at subscribe ang ating channel at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos. Kung titingnan natin ang New International Version ng Biblia mula sa Isaiah chapter 24 verse 15, ganito ang sinasabi: "Therefore in the east give glory to the Lord, exalt the name of the Lord, the God of Israel in the island of the sea." At sa Isaiah chapter 42 verse 10 naman, "Sing to the Lord a new song, His praise from the ends of the earth, you who go down to the sea and all that is in it, you islands and all who live in them." Napansin nyo ba? May nabanggit na east o silangan at islands of the sea o mga isla sa dagat. Kung iisipin, ang Pilipinas ay isang bansang arkipelago na nasa malayong silangan. Pero sapat na ba ito para sabihin na tinutukoy talaga ng Biblia ang ating bansa? Kung titingnan natin ang mga bansang arkipelago sa Pacific, nandyan ang Oceania, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Australia at ang Pilipinas. Ngunit alin ang may pinakamaraming Kristiyano? Ang Pilipinas ang may pinakamalaking bilang ng mga Kristiyano, mahigit 90% ng populasyon. Bagamat may Kristyanismo sa ibang bansa tulad ng Indonesia at Malaysia, mas dominanteng relihiyon doon ng Islam. Ngunit dapat pa tayong magmalaki. Tayo ba'y piniling bansa ng Diyos? Hindi po natin dapat ipagmalaki ito dahil ayon sa Romans chapter 11 verse 17 to 21, tayo bilang mga hintil ay idinugtong lamang sa puno ng pananampalataya ng bansang Israel. Ayon dito, "You, though a wild olive shoot, have been grafted in among the others and now share in the nourishing sap from the olive root." Sa madaling salita, tayo ay dinugtong sa espiritual na pamilya ng Diyos. Ngunit ang Israel pa rin ang orihinal na piniling bansa. Kaya ang pagiging bansang Kristiyano ng Pilipinas ay hindi isang dahilan para magmalaki, kundi isang paalala na dapat tayong mamuhay bilang ilaw sa mundo. Ang Pilipinas nga ba'y tunay na Kristiyanong bansa? Tanungin natin ang ating sarili, tayo ba'y tunay na Kristiyanong bansa? Marami ang nagpapakilalang Kristiyano, ngunit ilan sa atin ang tunay na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Ayon sa Biblia, ang tunay na Kristiyano ay hindi lang basta relihiyon. Ito ay isang pamumuhay na nakasentro kay Kristo. Ano sa tingin nyo? Tinutukoy nga ba ng Biblia ang Pilipinas? I-comment sa comment section at pag-usapan natin. At huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe ang ating channel para mas marami pang kaalaman tungkol sa mga gantong usapan.